Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si ah, Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez. Sila po ang tinatagurian ngayong Pork Barrel King. Yan, Pork Barrel Kings. Pinakamalalaki pong allocables. Grabe na po, talagang itong pamilya na to. Ibang klase po talaga. At pag-uusapan din po natin ito pong mga reaksyon dito po sa iba pa pong mga reaksyon at iba pang balita dito po sa pagkakasuspindi kay Kiko Barsaga. Yan po mga pag-usapan natin. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po muna tayo sa mga kung anik-anik, mga maliliit pong balita. Ito po ang sinasabi ni Auntie Claire. Yan. Ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ma-justify ang kaniyang ginagawang disinformation. Yan po ang pahayag ni Auntie Claire dito po kay Kiko Barsaga. Hanggang ngayon po, disinformation pa rin. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Alam niyo po, kung maniniwala tayo rito sa mga tauhan ni BBM at mga tagapagtanggol po ni BBM, kawawang-kawawa po yung presidente. Ang daming gumagamit eh. Ginagamit na Yusek para pagkakwartahan. Ginagamit lang ng ni Martin Romualdez para pagkakwartahan. Ito, ginagamit lang yung pangalan ni BBM para masira. Ginagamit tubig. Ay, iba pala. Iba pala. Iba. Pura-pura. Ginagamit ng tubig. Pura-pura. Okay. Parang antindi, no? Lahat na lang gumagamit kay BBM. Alam po ninyo, sa kasasabi nyo po na ginagamit, talagang kayo po ang nagpapatunay sa sinabi po minsan na pong nasabi ni Tatay Digong na weak leader si BBM. Kasi kung sino na lang, kung payag kayo na kung sino-sino na lang gumagamit, ano po ba tawag diyan? Nagagamit ng kung sino-sino. Hindi po ba yan po ang katangian ng isang weak leader? Yung kahit sino na lang pwedeng gumamit? Pakiramdam mo tuloy pagka imbes po na pinagtatanggol nyo si BBM, lalo nyo lang pong pinapahiya yung ating leader, no? Yung ating pong presidente na gusto nyong palabasin na uto-uto, gusto nyong palabasin na ginagamit. Parang napakahina talaga. Kayo po nagpapatunay ng sinabi ni Tatay Digong na weak leader si BBM. Hindi yung mga kritiko eh. Kayo mismo yung tagapagtanggol. Parang okay na. Katanggap-tanggap na. Nasabihin na ginagamit lang si BBM ng kung sino-sino. Okay, punta po tayo sa iba pa. Ito po, maganda po itong sinabi ni Coco Locoy. Pinks, tandaan nyo, hindi nakaka-attend ng rally ang troll accounts. O, tama nga naman yan. Kaya napatunayan nyo ngayon na 7,000 na, todo na yun. Yan na rin po ang kanilang botante. Yan po yung sinasabi nilang taong bayan. Yan po yung sinasabi nilang ano yung lagi nilang bukang bibig na taong bayan. Yan na po yun, yung 7,000. Sabi naman po nitong nagkomentong loyalista, DDS para din sa inyo yan. Para daw po sa mga DDS na hindi raw nakaka-attend ng rally yung mga troll accounts. Nakita nyo po ba yung mga rally? Kung gaano karami nagrarally. Nakakampi namin. Alam nyo po sila, pasensya na po, ulitin ko lang ulit. Akala nila yung Iglesia ni Cristo, no? Ay, wag nyo isasama na DDS yung Iglesia ni Cristo. Sabi, yan po madalas ko marinig. Kahit hindi po namin sabihin na sila po, hindi po namin kiniklaim kahit kailan na DDS po yung Iglesia ni Cristo. Pero kami po, masaya pag nagrarally po ang Iglesia ni Cristo. Dahil yung sinisigaw po ng Iglesia ni Cristo, yan din po yung sinisigaw ng mga Duterte. Sino po kami para mag-claim na yung Iglesia ni Cristo ay DDS? Hindi po namin kiniklaim yan. Pero natutuwa po kami na yung mga Iglesia ni Cristo, kung ano po yung panawagan ng Iglesia ni Cristo, yun din po kadalasan yung panawagan ng mga Duterte supporter. Lalo namang hindi nyo pwedeng i-claim yan. Lalong hindi pwedeng i-claim ng loyalista na yung Iglesia ni Cristo ay mga loyalista. Okay. Ito po, yung sinabi po ni BP Sara, meron din pong comment si Auntie Claire. Sabi po ni BP Sara, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yan po. Tama naman po, no? Patuloy tayong lumaban dyan. Pero tinawanan lang po yan ni Auntie Claire.
na yung pahayag na yan ni BP Sara na patuloy na lalaban sa katiwalian. Ito po ang sagot ni Auntie Claire. Siguro, unahin muna natin sa Office of the Vice President. Alam mo, Auntie Claire, kung magsalita ka parang hindi nyo tinitira o sinisilip, no? Ibig mong sabihin, Auntie Claire, walang naninilip sa Office of the Vice President. Lahat na nga, nabulatlat nyo na eh. Di po ba? Lahat na nga po ng mga pinagkagastosan, lahat po, pinubulatlat po ninyo. Miski nga po yung hindi dapat bulat-latin, yung confidential fund. Alam na nga ng tao lahat ng laman ng mga confidential fund. Eh. Merong Mary Grace Piatos. Pero isa lang po ang natitiyak namin. Hindi po totoo na unahin natin muna yung OBP. Inuuna nyo talaga yung OBP. Matagal na po ninyong iniimbestigahan. Matagal na po kayong naninilip. Pati nga po yung hindi dapat silipin na confidential nga po, sinilip nyo na. Pero sad to say, wala po kayong nakita kahit na anong ebidensya ng pagnanakaw o katiwalian ni BP Sara. Panay kayo innuendo, panay kayo parinig. Pero ang katotohanan po, wala kayong nakitang ebidensya. Yan ang masakit na katotohanan. Tinulat-lat nyo na. Panay kayo, ninakaw kasi may Mary Grace Piatos. Kahit alam na ng buong lahat ng Pilipino, ang kahulugan ng Mary Grace Piatos. Kayo, naroon pa rin kayo sa Mary Grace Piatos. Ganitong oras okay. Ito naman po yung pahayag ni Mike Defensor sa suspension po ni Kiko Barsaga. The suspension of Congressman Kiko Barsaga is not discipline. It is suppression. It is a warning to silence anyone who dares to question President Marcos and the corruption surrounding his administration. The message is clear. Fall in line or be punished. Yan po ang matinding panat nito po ni Mike Defensor. No? Ito po ay hindi po pagdisiplina. Kung hindi, ito po ay parusa. Ito po ay panggigipit sa mga taong bumabatikos. O, ganyan talaga pag insecure yung binabatikos mo. Nakaka-insecure po talaga yun. Ay, teka, may sagot nga pala riyan si May sagot dyan si Kiko Barsaga kay Auntie Claire, no? Yung sinabi ni Auntie Claire na ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos para ma-justify ang kanyang ginagawang disinformation. Ito po ang sagot ni Kiko Barsaga. Kasalanan ko ba na nagnakaw ng bilyon-bilyon si Marcos? Alam niyo po, puntahan na nga natin yung... di ba ang balak nila mapatahimik si Kiko Barsaga? Alam niyo, hindi niyo iniisip yung pinakulong niyo si Tatay Digong. Ang balak niyo, akala niyo mananahimik na yung mga Duterte. Pag nakulong na si Tatay Digong, akala nyo manghihina na po yung mga Duterte. Baliktad, di ba? Eto, gusto nilang patahimikin si Barsaga. Akala nila tatahimik. O, binomba po sila. Ang katakot-takot na post. Di ba? Minamasama ninyo yung pagpo-post ni Kiko Barsaga. Ngayon po, sangkatutak po ang post ni Kiko Barsaga. Isa-isahin po natin sa kanyang official na Facebook. Marcos administration suspends Congressman Kiko Barsaga for speaking against the plunder committed by President Marcos. Akala nyo tatahimik si Kiko Barsaga. Yan kayo nagkakamali. O eto pa isa. They said my statements against President Marcos was unethical, but they never said it was untrue. Tama nga naman eh. Di ba? Sabi nila, unethical daw yung mga pinopost ko sa FB. Pero hindi naman nila sinabi na ito ay hindi totoo. Tuloy natin. Marcos will experience a repeat of history, not just like his father, but also like all other dictators who came before him. When you steal and kill the people that you are constitutionally mandated to serve, then you will face the retribution of both God and country. Yan po. Akala nyo, napatahimik nyo. Ang maniningil daw sa'yo ay ang bansa at ang Panginoon. Yung isa, natalakay na natin kanina, wag na yun. Ito pa po ang mga post ni Kiko Barsaga. Tinagot niya po itong si BBM. Sabi ni BBM, tulad ni Gat Andres, pangalan natin ang ating dangal. Ito po ang sagot dyan ni Kiko Barsaga. Hindi ka katulad ni Bonifacio. Katulad ka ng mga kalaban niya. Nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Kala niyo, natakot niyo si Kiko. Alam po ninyo, katulad niyang sinuspend nyo.
tapos hindi tumigil, may banta sila eh. Pag hindi ka pa rin tumigil sa kapupos, mas malala pa. Ay, hindi, ang banta pa nila, pag hindi mo tinanggal yung mga pinos mo, mas malala pa yung gagawin namin parusa sa'yo. Una, akala nyo ba natatakot si Kiko sa banta nyo na mas malalang parusa? Ano yung mas malala pa dyan? Tatanggalin nyo siya sa Kongreso? Hindi ba mas malaking sampal sa inyo yan? Pag hindi na po siya congressman, malaya na po siya na mag-post ng kung ano, na wala na po siyang i-consider na House of Representatives eh. Mas magiging malaya na siyang mamuno sa lahat ng mga rally-rally. Ngayon may awat pa kasi congressman. Di ba? So, imaginein po ninyo kung si Kiko Barsaga po ay tatanggalin ninyo bilang congressman, ano pa gagawin niya sa buhay? Mamaya po magbabasa tayo ng mga komento nyo. Ano pa gagawin ni Kiko? Pero basahin na natin itong isa. Natuwa ako. Boss Badong, as Duterte supporter, I'm watching you daily. Sabi ni Engineer Joel Antonio. Mahirap na. Baka engineer yan, no? Baka contractor yan. Mabalatuhan tayo. Baka mabalatuhan tayo. Contractor pala yan. Okay. Imaginein po ninyo. Parang ako, nung ako po, matagal po ako na naninilbihan sa gobyerno. Nung vlogger po ako, government employee pa rin ako. Kaya, nung talagang hindi na pumayag yung boss ko na mag-ano na naman ako maglilib. Kasi panay na, naubos ko na po yung leave ko Leave of absences. Napilitan na po ako mag-full time na vlogger. Mas nakagaan po sa akin kasi wala na po akong awat Dati pag mag-eleksyon, maglilib pa ako kasi hindi ako pwedeng mangampanya ng Duterte kung ako ay government employee, di ba? Bawal po 'yun nung hindi na ako pinapayagan na mag-leave, napilitan na ako mag full-time na vlogger. O, di ba? Wala na akong awat ngayon kasi wala ka nang kino-consider, hindi ka na government employee. Hindi na pwede na po kung pwede na akong mangampanya, pwede. Ang dami. Ganyan po ang mangyayari kay Barsaga. Pag tinanggal nyo sa pagiging congressman, ano pa po? Non-partisan kami. Bawal kaming may kampanya. Yung huling dahilan ko kung bakit ako nag-resign dahil mangangampanya ako kay BP Sara, hindi nila pwedeng questionin yun. Kasi pag hindi nila ako pinayagan, mangangampanya nga ako. Pwede ba mangampanya yung government employee? Pwede. Non-partisan kami. Ngayon po, nakaluwag na ako. Ganyan na mangyayari kay Kiko Barsaga. Pag tinanggal nyo yan bilang congressman, putya, magpo-full-time leader na yan. Laban sa inyo. Lagi na nasa rally yan, di ba? Kasi wala na siyang awat Wala na siyang ibang trabaho. Ralph Recto, ito po sabi, pagkakataon na bumuo ng mas mabuti, mas malinis at mas epektibong pamahalaan. Sagot naman ni Kiko Barsaga, 3 taon ng presidente na si Marcos, ngayon lang niya naisip yan. Ito po ang sagot ni Kiko Barsaga dun po sa hindi po siya pwedeng bumatikos. The public already distrust Marcos. You cannot steal hundreds of billions from the people you promise to serve and expect no one to speak out against you. Correct. Hindi ka pwede magnakaw ng bilyon-bilyon tapos wala kang pananagutan. Handa na rin mamatay si Kiko Barsaga. Ito po sinabi niya. President Marcos Sr.'s downfall did not begin until the death of Ninoy Aquino. While President Marcos Jr.'s administration is very unstable, he will not be removed until something more drastic happens. And my death may be the catalyst for that revolution. Alam niyo po, itong mga ganitong tao, yung conscious hero, ang tawag ko dyan, conscious hero. Yung very willing silang matigok sa kanilang pinaglalaban. Yan po, tininoy ganyan. Conscious siya na magiging hero siya Si Tatay Digong din, ganyan din po. Kaya yan po ang paniniwala ko Kasi Tatay Digong, di man siya makabalik, uuwi na siyang hero.